Welcome dito sa AnTV. Araw ng linggo ngayon, kaya naman tara, samahan nyo kami sa mga simpleng kaganapan namin. Siyempre mag-uumpisa ulit ang umaga natin dito sa pagpapapoy para nga maihanda na natin yung para naman sa umagahan natin. Habang abala si tita sa pagpapapoy, eto namang sila papa ay nagkape na rin. Ayan nga yung pangkape nila, yung binili nga natin na biskwit nung nakaraan. Pagtapos nga nilang magkape, inutusan nga ni papa itong si Aldwin na magbalat nga ng niyog dahil magluluto nga tayo ng ginataang langka. Ayan nga yung langka, inihahanda na rin ni papa para ngayon sa umagahan natin. Medyo niramihan niya na nga rin kasi alam nyo naman sa church nga tayo kumakain ng pananghalian pag araw ng linggo. Para nga daw may baunin kami. Naghugas na nga rin si tita ng mga hugasin dito at eto namang pamangkin ko, iniready niya na nga rin yung paglulutuan ni papa ng langka. Pagtapos nga ni papang magluto, maya maya kumain na rin kami dito. Wala nga pala dyan si tita dahil ng mga oras nga na yan ay naliligo na nga siya. At eto nga pala yung niluto ni papa, tignan nyo naman, ang sarap-sarap nga. Kaya tara, saluhan nyo kami. Pagtapos kong kumain, inihanda ko na rin yung babaunin naming ulam para sa church. Medyo mauling nga yung kaserola kaya ayan, pinlastik ko na nga lang. Nung mga oras nga na yan, nakagayak na din kami lahat. Kaya ayan, aalis na kami dahil malilit na nga rin kami niyan. Nung araw na yan, meron pa si Matt kaya sabi ko nga si Ismael ay sasakay ko na lang kay Matt. Sa wakas nga at eto, nakarating na rin tayo kung saan nga yung church natin. Pagtapos nga ng ilang oras, natapos din yung Sunday service natin. Kaya naman tara, saluhan nyo kami dahil kakain nga tayo ng pananghalian. Sabi ko nga sa inyo sa mga unang vlog, kapag nakasama nyo nga sila ay magiging komportable din kayo agad dahil bukod sa hindi nga sila maarte ay masasaya pa nga silang kasama. Kung si Tisoy, ewan ko nga sa batang to, kahit nga may plato ay mas pipiliin niya pa nga kainan yung takip ng kaldero. Nakasama nga din namin itong isa kong ate galing sa Tarlac. Kaya naman nung araw na yan ay tuwang-tuwa nga si Papa dahil may nakasama nga na naman siyang isang anak niya. Matagal niya na nga rin hindi nakakasama sa pagsamba. Hindi na naman matigil sa kakatawa si Giberlin dahil nakita niya nga na binivideohan ko siya. Ayaw niya nga makita sa camera yung subo niya. Sabi ko nga sa kanila kapag sinasama ko sila sa vlog ay wag nilang iisipin na may kamerang nakatutok sa kanila para nga hindi sila nahihiya. Nakuhanan ko nga din yung huling subo ni Pastor Eric. Medyo nahihiya nga siya dyan pero sabi ko nga isubo niya na nga yung huling subo niya para nga maisama ko siya sa vlog. Ito namang si Tita Marlene at si Tita Joanne abalang-abala naman dito sa pag-uusap nila habang kumakain. Dito nga si Ate Jonah medyo nahihiya nga rin dito. Ay nako Ate Jonah, masanay ka na dahil maraming beses pa tayong makakasama sa vlog. Habang kumakain nga ako, lumapit sa akin si Kuya Mike at inabot niya nga sa akin yung hawak ko na yan. Regalo niya nga daw sa akin. Kaya nga sabi ko, picture kami dyan para naman may memories kami. Kuya Mike, maraming salamat po sa regalo na to. Makakatulong po ito sa AnTV. Lalo na po kapag mag-isa ko nga pong nagbablog. Pagtapos nga namin mananghalian, maya-maya ay nagtulong-tulong na rin kami dito para mahugasan nga yung ginamit namin sa pagkain. Habang naghuhugas nga kami nitong ate ko, nagkukwentuhan nga kami dyan. Ewan ko, hindi ko na nga tanda kung anong pinagkukwentuhan namin dyan. Uy, aminin nyo, hindi kayo tinatamad maghugas ng maraming pinagkainan kapag meron kayong kakwentuhan. Guys, maraming salamat po sa suporta nyo. Lahat po ng komento nyo ay nababasa ko. Lalo na po yung tungkol sa video ko na para kay Matt. Lahat po ng komento nyo doon ay nabasa ko po. Nakakalungkot nga lang dahil meron pong nagsabi na bakit ko raw iniiyakan. Guys, sa totoo lang, ayokong umiyak pero ng mga huling oras na ni Matt sa akin ay hindi ko na mapigilan yung sarili ko. Kayo man din kung napamahal na kayo sa isang bagay, lalo na kung sobrang nakakatulong sa inyo yung bagay na yun tapos biglang nawala. Siguradong malulungkot at iiyakan nyo din. Kaya ako po iniiyakan dahil hindi po madali para sa akin na magdesisyon na ipahubaya na lang si Matt. Higit sa lahat, isa po si Matt sa mga nakakatulong sa akin. Minsan talaga may bagay na kahit ayaw natin mawala sa atin ay ipapahubaya na lang natin. Lalo na kung alam natin na dun tayo mas magagaanan. Tama kayo, baka way yun ni Lord, baka may mas maganda pa siyang plano para sa akin kaya nawala si Matt. Sabi ko nga gagawin kong inspirasyon yun, mas pagbubutihin ko pa sa vlogging para hindi lang si Matt yung mabawi natin. Siguro yun na yung way ni Lord para mas makatulong ako sa pamilya ko. Kaya guys, maraming salamat po sa suporta nyo. Lahat po ng komento nyo ay na-appreciate ko at lahat po ng yun ay ginagawa kong inspirasyon. Pagtapos nga namin maghugas ng kinainan, kaming mga kabataan, nag-ensayo nga kami sa pagkanta at sa paggamit nga ng mga instrument para nga mas madagdagan nga yung kaalaman namin. Bago nga po pala matapos ang video na to, may nagpapa-shoutout po ulit. Shoutout po kay Froly JR Sabado. Maraming salamat po sa suporta nyo. Hanggang dito na lang po muna. Ingat po kayo lagi.